Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So, welcome po sa Pets and Plants channel. So, marami po salamat sa inyo pong panonood ng ating mga video na kahit matagal tayong hindi nakapag-post ng mga video. Salamat po sa inyong panonood. So, may tanong po si ate dito sa red bloodworms na paano mag-culture o paano siya magkaroon ng culture yung tubig. Pero ang sabi niya dito ay paano po pabili po ako. So actually hindi po ako nagbebenta ng red bloodworms, at tinuturo ko lang po dito is paano yung base sa aking mga experience kung paano po makapag-produce ng tinatawag na red bloodworms sa ating mga pond o sa ating pagkain sa ating mga alagang isda, dahil po ay hindi po ganun karami yung aking mga red bloodworms na akin na po produce So hindi ko na po maipapakita yung aking mga red bloodworms, pero dyan po sa video na yan, yung video po dyan na ayan po yung nakikita nyo sa screen, makikita nyo po dyan yung red bloodworms, paano i-culture ito. So pinamagatan ko lang siyang paano i-culture. Actually maraming mga basher yan dyan na hindi raw dapat culture. Actually depende sa inyo kung anong gusto nyo, pero ang sa akin is culture, how to produce. Pero kung gusto nyo how to produce, so okay, maganda yun kasi hindi ko na mabago yan nailagay ko na dyan, how to produce red bloodworms. So yun lang yung procedure dyan po, panuorin nyo lang, Ma'am Vilma Aquino. So marami po kayong alagang isda, so yun lang po ang inyong gawin. Sundin nyo lang po yung mga procedure na aking itinuro dyan. Makikita nyo po dyan yung resulta, pero huwag nyo po masyadong pabibilaran sa araw kasi talagang mamamatay din yung mga red bloodworms. Pero kung meron kayong puno na medyo nasisikatan ng araw, yung ilalim niya yung nalililiman siya, katulad ng puno ng malunggay or puno ng sarisas na hindi masyadong makapal, o ano pa mang mga puno na pwedeng paglagayan niyo ng basin, tapos makapag-produce kayo ng red bloodworms. So yun lang po So sa katanungan po ninyo, Ma'am Vilma, yun lang po ang aking may sasagot. At pasensya na po, hindi po ako nagbebenta nito. Baka po mayroong malapit sa inyo na nagbebenta niyan, pwede po kayong mag-inquire sa mga ibang nag-aalaga ng mga isda, dahil ang iba po ay maraming nag-aalaga ng isda, marami silang naipoproduce niyan. Actually mahirap siya parami kasi kailangan mo ng napakaraming basin para makapag-produce ka po ng napakarami po niyan. I think per kilo yung bilihan po niyan sa iba. Pero kung ewan ko sa internet, meron po yung nagbibenta ng mga kanyang klaseng red bloodworm. So yun lang po, wala na po ibang may bibigay sa inyo na payo. So yun lang po yung aking may bibigay sa procedure po natin para makapag-produce po kayo. Actually napakaganda po yung red bloodworms para sa ating mga gapis, betas, at saka sa iba't iba pang mga palakihin po nating mga alagang isda. So yun po yung nakabase sa aking mga karanasan, yun po yung naging experience ko po sa aking pag-aalaga ng mga isda. So salamat po at hanggang doon na lang po ang ating video, at sana po tangkilikin ninyo ang ating mga video. Maraming pong salamat sa inyo, lalo tigit sa ating mga basher. So shoutout nga rin pala kay Ma'am Aquino, Vilma Aquino. Ayan. So salamat po sa inyong pag-comment. So bye bye po.